Mahilig umakyat sa kabundukan, pumunta sa mga kanayunan, mga liblib na lugar at kagubatan ang magkaibigang Greg at Ramon. Pareho sila mataas ang interes sa sining at paglalakbay sa iba't ibang lugar. Sa paraang ito, nakakakuha sila ng mga kaalaman at kaisipan para sa bagong paksa na kanilang susulatin, ipipintura at ilalathala. Pareho silang nag-aambag ng kanilang mga istorya sa iba't ibang pahayagan sa bansa. Binabayaran sila sa kanilang paksang isinusulat. Pero pareho sila hindi naghahabol sa bayad na kanilang kikitain sa mga iniaambag nilang artikulo sa mga periodiko at magazine. Ang dalawa pareho galing sa angkan ng mayayaman. Kaya may panustos sila sa kanilang mga gastusin sa paglalakbay papunta sa kung saang mang lugar sa bansa. Ramon, may nabasa ako kanina sa library. Ito isang lugar, may ilog sa gitna ng kabundukan. At merong magandang pwesto para kunan ng litrato ang buong kapaligiran. Bagay na bagay ito sa gusto kong isulat na kwento tungkol sa gintong yaman ng mga payak na lugar. Ito ang wika ni Greg kay Ramon. Sabay ipinakita niya ang photocopy ng artikulong nakalathala na kanyang nabasa sa library. Bagamat walang larawang kalakip ang artikulo pero ayon sa nakasulat, nakuha nito ang interes ng dalawa para puntahan ang lugar. Eksklusibo nilang makuna ng larawan at mailathala ang istorya na kakaiba. Maging ang kakaibang karanasan na kanilang mararanasan, wala ring kapantay. Hindi nagdalawang isip ang magkaibigan, agad silang nagplano at naghanda. Pinag-aralan nila ang pagpunta sa lugar. At makalipas nga ang isang linggo, bumiyahe na ang dalawa patungong probinsya. Lubhang malayo ang lugar sa kabihasnan, kinailangan nilang bumiyahe ng 3 oras mula sa lungsod. Bako-bakong daan ang tinatahak ng jeepney na kanilang nasasakyan. Hanggang sa bubong ng jeepney merong mga tao pa rin nakasakay. Liban dyan, kung ilang beses din nilang kinailangang bumaba para magtulak ang mga lalaking pasahero pagdating sa lugar na malalim ang putik sa daan. Ligtas silang nakarating sa barangay San Benito. Pakatapos ng kalahating oras na paglalakad mula sa sentro ng liblib na bayan ng San Sebastian. Wala kasing sasakyang bumabiyahe rito palibhasa nasa malayong lugar, wala namang mga pasaherong sasakay. Dahil nga sa liblib na lugar, walang lodging inn o kaya hotel na matutuluyan sina Greg at Ramon. Minarapat nilang hanapin ang barangay hall para magbigay galang sa kapitan at magpaalam sa kanilang pakay. Subalit dahil nga mahirap din lang ang barangay, wala itong barangay hall, kaya doon sila sa bahay ni kapitan pumunta. Nagpakilala ang dalawa, nagpakita ng kani-kanilang mga pagkakakilanlan at nagpakita rin ng pruweba tungkol sa kanilang ginagawa. Nangyari naman na paminsan-minsan pala, nakakabasa si kapitan ng mga espesyal na kwentong inilalathala ng dalawa sa periodiko. Malugod silang tinanggap ng kapitan. Sa bahay na rin sila pinatuloy ni kapitan. Dito na nagpalipas ng gabi at dito inilagak ang kanilang mga gamit. Kinabukasan, maagang maaga, nagising agad ang dalawa para sa paghahanda ng kailang gagawing pagpunta sa lugar na kinakailangan nilang puntahan. Sa panahong ito, hindi pa gaanong aktibo sa tungkulin ang mga tanod ng barangay. Nagkataon din na walang pwedeng sumama sa dalawa patungo sa lugar na gusto nilang bisitahin. Hindi naman pala ito masyadong malayo at mahirap puntahan base na rin sa paglalarawan ni kapitan. Kaya ayon kina Greg at Ramon, kayang-kaya na nilang
puntahan ito na walang kasama. Masayang tumulak sina Greg at Ramon kasama ng ibayong pag-iingat na ibinilin sa kanila ni Kapitan. Malinaw at kung ilang ulit na binalaan ang dalawa na huwag lalampas doon sa kambal na baliti. Pwede silang pumunta sa ibang lugar basta huwag lalampas doon sa kambal na baliti. Ito'y dahil sa panganib ng kababalaghan na nagaganap at mga naganap noong una pang panahon sa mga dayuhan na pumunta sa lugar. Maging ang ilang mga taga San Benito mismo ay merong kababalaghang naranasan dito. Kahit ano pa ang makita nilang nakakaaliw, huwag na huwag lalampas doon sa kambal na baliti. Mahigpit din ang bilin na kapitan na bago mag alas 4 ng hapon, kailangan na nilang dahan-dahang bumalik. Hindi sila pwedeng gabihin. Bago sumapit ang takip siling dapat nakauwi na sa barangay sina Greg at Ramon. Masiglang ang tumulak ang dalawa, sinamahan sila ni Kapitan hanggang sa paanan ng bundok na kanilang papasukin. At bago umalis si Kapitan, muli itong nagpaalala sa dalawa. Bago dumilim, kinakailangan na nilang makauwi. Pagpasok ni Greg at Ramon sa kabundukan, tuwang-tuwa sila sa ganda ng kapaligiran. Mayayabong ang mga puno. Naguhunihan ang mga ibon. Iba't ibang tunog ng kagubatan ang kanilang naririnig. Lunti ang kulay ng kapaligiran, kristal na tubig ng ilog na katabi ng kanilang dinadaanan. Kitang-kita nila ang mga isdang lumalangoy sa ilalim ng tubig. Nagliliparan din ang iba't ibang uri ng ibon na mayroong iba't ibang magagandang kulay. Yaman ng kabundukan na tila sa aklat lang nila nakikita ang ganoong lugar. Abala ang dalawa sa pagkuha ng mga larawan gamit ang kanilang daladalang kamera. Di rin nila maiwasang magtampisaw at lumangoy sa ilog na nakakaakit ang linaw ng tubig. Naaliw ng gusto ang magkaibigan sa pag-iikot. Pasado na pala ang alauna ng hapon. Hindi nila namamalayan ang pagdaan ng oras. Sandaling na mahinga sina Greg at Ramon para kumain ng kanilang daladalang tinapay, tsokolate, uminom ng soft drinks at tubig na kanilang baon. Pagkatapos ng ilang sandaling pamamahinga, nagpatuloy na sila sa pag-iikot. Binabaybay ang daanan ng tao sa gilid ng sapa hanggang sa... Greg, nakikita mo ba yan? Dalawang malaking puno ng baliti magkatabi. Pareho ang kanilang taas at laki. Ito na siguro ang sinasabi ni Kapitan na kambal na baliti. Ay oo nga Ramon, ito na yun. Pero pare, bakit kaya pinagbabawalan tayong lumampas dito? Wala naman akong nakikitang kakaiba, liban dito sa halata mong hindi na gaanong dinadaanan ng tao. Kasi tingnan mo ang damo, masyadong matataas, halatang walang umaapak na tao. Liban dyan, wala naman akong nakikitang kakaiba. Bakit kaya ayaw tayong papasukin ni Kapitan dito? Yan ang wika ni Greg kay Ramon. Palibasa nga pareho sila nakasuot ng combat shoes at nakapantalo ng maong. Hindi sila natakot na tahakin ang mayayabong damo na lampas tuhod ang taas. Kung sakali mang merong ahas silang matatapakan, hindi sila nito matutuklaw kasi nakasuot sila ng combat shoes at pantalon na maong. Di kalayuan mula sa kambal na baliti, nanlaki ang kanilang mga mata sa kanilang nakita. Kakaiba ang ganda ng lugar. Maliwanag, kulay bughaw ang langit at ang kapaligiran. Nagsasayawan ang mga bulaklak at halamang gubat. Malamig din ang simoy ng hangin. Natanaw nila ang dulo ng lugar, naghahalo ang puting ulap at bughaw na liwanag ng langit.
Wow, pare! Ang ganda! Ano to? Nananaginip ba tayo? Sampalin mo nga ako para malaman kung gising talaga tayong dalawa. Ito ang pagbibiro ni Ramon kay Greg. Ha? Okay, sige. Eto, walang hiya ka. Yan ang pabirong wika ni Greg, kasabay ang malakas na sampal kay Ramon. Ano ba? Bakit mo ko sinampal, pare? Sabi mo sampalin kita o kaya... O ano, gising ka ba? Iyan ang kulitan ng dalawa nang sampalin ni Greg si Ramon. Nagpatuloy ang dalawa sa pagkuha ng mga litrato sa lugar. Nagpapalitan sila ng pagkuha para pareho sila may mga larawan sa lugar na ipapakita nila pagbalik sa Manila. Alam mo, ang sama ni Kapitan. Bakit kaya ayaw itong ipakita sa atin? Pagbawalan ba naman tayong pumunta sa ganito? Napakagandang lugar. Oo nga pre, di ko rin maintindihan. Ito ang wikang pabiro ng dalawa. Alam mo, parang ayoko nang umalis dito sa lugar na ito. Parang nasa langit. Iba ang pakiramdam ko. Ako rin pare, ang ganda talaga ng lugar. Iyan ang sagutan ng dalawa sa kanilang pagkamangha sa napakagandang lugar. Wala silang maihalin tulad nito sa mga lugar na kanila nang narating sa Pilipinas. Pakiramdam ng dalawa tila may kakaibang pagkahalinang inihahatid sa kanila ang lugar. Ibang-iba ang kanilang pakiramdam, ibang-iba kung ikukumpara sa mga lugar na kanila nang napuntahan. Masyadong mapang-akit ang kagandahan ng lugar. Nagpatuloy sa pag-iikot ang dalawa kasi habang papalayo sila sa kambal na baliti, paganda ng paganda ang kanilang nakikita. Pero natigilan sila nang meron silang marinig na kakaibang tunog. Naririnig mo ba ang naririnig ko? Tanong ni Greg. Oo, ano kaya yun? Naku Greg, mag-aalas 4 na pala. Kailangan na nating bumalik. Ito ang nabigla at may pagkahalong takot na wika ni Ramon kasi kabilin-bilinan sa kanila ni Kapitan na bumalik bago magtakip siling. Malapit nang mag-umpisang kumagat ang dilim kaya nagmamadali na ang dalawang maglakad pauwi. Hanggang sa inabot na sila ng dilim sa gitna ng kagubatan. Kahit pareho sila may dalang flashlight, pero hindi nila kabisado ang lugar. Naliligaw na yata tayo pre. Yan ang wika ni Greg. Oo nga, pero sige lang. Tuntunin lang natin ito. Dito tayo dumaan kanina. Alam na alam ko. Huwag lang tayong aakyat. Yan naman ang wika ni Ramon. Makalipas ang ilang saglit na maingat na paglalakad at dahan-dahan, may natanaw na liwanag ang dalawa mula sa kalayuan. Ayun, malapit na tayo pare sa nayon. Yan ang nakahinga ng kaunting wika ni Ramon kay Greg. Sandali Ramon, ibang lugar yata ito. Alam mo, hindi pa tayo lumalampas sa kambal na baliti. Yan naman ang wika ni Greg. Nako, siguro hindi lang natin namalayan kasi madilim. Sige na, tuloy na tayo. Sundan lang natin ang natatanaw nating ilaw na iyon. Yan ang sagot ni Ramon kay Greg. Laking gulat nila nang marating nila ang bahay kung saan nagmumula ang liwanag na kanilang natanaw kanina. Malaking bahay pala ito. Konkreto malapalasyo. Maganda ang loob nito. Nakikita nila mula sa labas. Tao po! Tao po! Tao po! Ito ang sigaw ng dalawa, tumatawag ng tao mula sa loob ng magarang bahay sa gitna ng kagubatan. May lumabas na lalaki. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo, naligaw kaming magkaibigan.
Pwede po bang makituloy muna kami at bukas na lang kami magpapatuloy ng aming paglalakad pauwi. Ito ang wika ni Greg sa lalaking sumalubong sa kanila mula sa loob ng bahay. Tuloy kayo mga Ginoo. Ito ang wika ng lalaki. Namangha sina Greg at Ramon kasi magara ang suot ng lalaki. Ang kasuotang ngayon lang nila nakita. Hindi nila mailarawan ang kasuotan nito. Parang suot ng isang prinsipe o kaya suot ng isang hari. Tumuloy ang dalawa na upo sa upuan sa may terasa ng malaking bahay. Salamat po. Yan ang wika ng dalawa sa lalaking nagpatuloy sa kanila. Walang anuman. Marami nang naligaw sa lugar na ito dito sa amin napupunta. Pahinga kayo at tanggapin nyo ang aming malugod na pagpapatuloy sa inyo dito sa aming lugar. Ito ang wika ng lalaki sabay iniwanan sina Ramon at Greg. Pumasok ito sa bahay. Ilang saglit, merong lumabas na dalawang babae. May daladalang prutas at iba pang pagkain para sa hapunan ang dalawang babae. Napansin nila na ang pagkaing daladala ng dalawang babae ay mga pagkaing ngayon lang nila nakita. Maging ang mga prutas, nakakatakam ang itsura nito pero hindi nila alam kung anong prutas ang mga yun. Ngayon lang din nila nakita ang mga prutas na ito. Magandang gabi po. Salamat po. Naku, napakaganda po ng lugar nyo. Ang ganda ng kapaligiran at ang ganda rin ng bahay nyo. Alam nyo po, hindi kami makapaniwala na mayroong ganitong kagandang bahay sa loob ng kabundukan sa gitna ng gubat. Ito ang wika ni Greg sa babaeng nagdala sa kanila ng pagkain. Oo nga po, napakaganda talaga ng lugar. Yan naman ang pasunod na pagpuri ni Ramon. Greg, siguro maigi magpa-picture tayo. Ma'am, pwede po bang magpalitrato kami sa inyo para maisama namin kayo sa susulatin kong artikulo na ilalathala sa periodiko? Yan ang wika ni Ramon at paghingi ng pahintulot sa dalawang babae. Habang humingi sila ng pahintulot sa dalawang babae, nakita ni Ramon ang lalaki na nagpatuloy sa kanila. Kaya dito rin siya humingi ng pahintulot para makapagpakuha ng larawan. Pumayag naman ang lalaki. Nagpakuha sila ng larawan kasama ang tatlo. Nagpalitan sina Ramon at Greg sa pagkuha ng larawan para pareho sila merong larawan kasama ang tatlong tao sa loob ng napakagandang bahay. Pero sa gitna ng tuwa ni Greg at Ramon, meron silang napansin. Kitang-kita nila na ang tatlo ay hindi man lang ngumiti sa kamera habang kinukunan ng larawan. Seryoso at misteryoso ang pagmumukha ng tatlo. Muli silang naupo pagkatapos na magpakuha ng larawan. Umalis na muli ang lalaki, pumasok sa bahay. Naiwan ang dalawang babae na seryosong nakatingin kina Ramon at Greg. Seryosong seryoso at misteryoso ang tingin sa kanila. Nang mapasulyap sina Greg at Ramon sa pagkain, bigla silang nakaramdam ng labis na gutom. Sabay silang kumuha ng prutas. Wag niyong kakainin yan. Sinong may sabi sa inyong kumain yan? Yan ang wika ng isang babae na galit pero pabulong ang pananalita. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Ito naman ang wika ng isang babae na labis na pinagtataka ni Greg at Ramon. Kakaiba ang inaasal ng dalawang babae. Galit sa kanila at itinataboy sila. Ma'am, pero po naligaw kami gabi na hindi namin matunton ang daan pauwi. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Umalis na kayo rito. Alis na, dali. Alis!
Iyan ang galit na pabulong muli ng dalawang babae. Nang makita ni Ramon at Greg na nag-iba na ang itsura ng babae sa galit, pinapaalis sila. Tumayo na ang dalawa. Hinawakan na ang kanilang daladalang mga gamit at nagmamadaling naglalakad papaalis sa bahay. Pero bago pa man sila makaalis sa bahay, Ha? Sino po kayo? Yan ang tanong ng dalawa sa biglang pagsulpot ng lalaki sa kanilang dadaanan. Nakita nila na ito rin ang lalaking nagpatuloy sa kanila, pero iba na ang kanyang suot ngayon. Ibang-iba rin ang itsura ng pagmumukha. Pero alam nila na ito ang nagpatuloy kanina sa kanila. Hindi kayo pwedeng umalis. Walang nakakaalis sa sino mang nagagawi dito sa pamamahay ko. Yan ang wika ng lalaki, sabay hinawakan sa braso si Ramon. Lumayo ka! Lumayo ka! Impakto! Lumayo ka! Yan ang sigaw ni Ramon na nagpupumiglas para makawala sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Sinubukan ni Greg na sipain mula sa likuran ng lalaki, pero sadyang may kakaibang kapangyarihan ito at lakas. Naunahan niyang masipa si Greg na patalikod. Tumilapon si Greg sa lakas ng sipa ng mahiwagang lalaki. Nahilo siya dahil sa lakas ng epekto sa kanyang buong katawan sa pagkakasipa ng lalaki. Samantala sa barangay naman, nag-umpisa nang mabahala si Kapitan sa hindi pagkakabalik ng dalawa sa itinakda niyang oras na dapat nakauwi na ang mga ito. Pinulong niya ang mga tanod at iba pang opisyal ng barangay para sunduin sina Greg at Ramon mula sa kasukalan. Subalit sadyang mahirap para sa kanila ang kawalan ng mga gamit, lalo na ang ilaw para sa gagawin nilang pagsaklolo at pagsundo sa dalawa. Delikado rin sa kanila na baka matisod sila, mahulog sa bangin, madapa at mabagok ang ulo sa bato, makaapak at matuklaw ng ahas. Dahil dito, hindi na sila tumuloy pagkatapos nilang makapasok sa gubat na malayo-layo na rin ng kaunti. Mga kasama, delikado na, baka mapahamak tayo. Mas mabuti siguro na bukas na lang natin gawin ang paghahanap sa dalawa. Maagang-maaga nating uumpisahan. Yan ang wika ni Kapitan sa kanyang mga kasama. Nakikita ni Greg na patuloy na nagpupumiglas si Ramon para makawala sa malakas na pagkakahawak ng lalaki. Sumagi sa isip ni Greg na ipakita sa lalaki ang kanyang daladalang rosaryo. Dinukot niya ito mula sa loob ng kanyang bag, pero nagulat si Greg nang ipakita niya sa lalaki. Hindi natakot ang mahiwagang lalaki. Nagtaka siya kung anong elemento ng lupa ang lalaking ito. Hindi takot sa kanyang daladalang rosaryo. Pero alam ni Greg at malinaw na malinaw sa kanya, hindi ito karaniwang tao. Hindi na niya ngayon malaman kung ano ang gagawin para matulungan si Ramon na patuloy pa ring nagpupumiglas sa pagkakahawak ng lalaki. Saka naalala ni Greg na meron pala siyang daladalang banal na tubig na hiningi niya sa simbahan. Si Greg kasi tuwing babiyahe sa mga liblib na lugar, palagi itong humihingi ng binditado at banal na tubig sa simbahan. Dali-dali niyang dinukot ito sa loob ng kanyang bag at sinabuyan niya ang mahiwagang lalaki. Ito ang sigaw ng lalaki na parang napaso nang mapatakan ng banal at binditadong tubig na isinaboy ni Greg. Tara na Ramon, takbo na tayo. Dali, kailangan nating makaalis dito sa lugar na ito.
Hindi tao ang nakatira sa bahay na ito. Dali! Tayo na, Ramon! Takbo! Yan ang sigaw ni Greg kay Ramon. Tumakbo ang dalawa papalayo, pero hindi pa sila gaanong nakakalayo mula sa bahay. Biglang nagdilim ang paligid. Madilim na madilim, wala silang makita, wala silang maaninag. Ang ilaw na maliwanag mula sa bahay na kanilang tinuluyan, bigla itong naglaho. Noon lang nila nalaman na naiwan ang kanilang flashlight sa misteryosong bahay kung saan sila nanggaling. Naglalakad ngayon ang dalawa sa gitna ng dilim. Madilim na madilim. Walang maaninag sa kanilang dinadaanan. Nangangapa bagamat nagmamadali. Hanggang sa mahulog tayo sa bangin, Greg! Ah! Yan ang sigaw ng dalawa. Nahulog. Sa kanilang pagkakahulog, nawalan ng ulirat ang dalawa sa gitna ng madilim na gubat. Hindi mapakali ang mga opisyal ng barangay, kaya bago pa tuluyang nagliwanag, tumulak muli sila para hanapin sina Greg at Ramon. Ramon! Greg! Ramon! Greg! Nasaan kayo? Sina Kapitan ito! Sumagot kayo! Ramon! Greg! Nasaan kayo? Ito ang sigaw ni na Kapitan na naghahanap kina Greg at Ramon. Hanggang sa narating nila ang kambal na baliti. Dadalawang isip ang grupo ni Kapitan kung tutuloy ba o hindi. Ito'y dahil nga sa mga kababalaghang nagaganap sa lugar na ito. Nagaganap at mga naganap maging noong unang panahon pa. Subalit dahil kailangan nilang hanapin ang nawawalang bisita ng barangay, Kapitan, siguro mas maigi maiwan kayo dito ng 2 tanod. Kaming 10 na lang ang tutuloy. Ito'y para kung sakali mang hindi kami makabalik. Alam nyo na, kinakailangan namin ang tulong. Ito ang wika ng isang kagawad ng barangay na kasama ni Kapitan, kasama ng mga tanod. Hindi kagawad, tungkulin ko ito. Ikaw kaya ang maiwan dito, ako ang sasama sa kanila. Yan ang wika ni Kapitan at ang kanyang desisyon. Tumuloy silang pumasok sa lugar, lumampas sila sa kambal na baliti. Naroon ang takot, subalit kinakailangan nilang suungin ito dahil sa nawawalang bisita ng barangay. Mga kasama, mapanganib ang lugar na ito, kinakailangang matasabula tayo at hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Hindi tayo pwedeng magwatak-watak. Yan ang wika ni Kapitan sa mga kagawad at tanod na kanyang kasama. Hindi kalayuan mula sa kambal na baliti. Kap! Ayun yung dalawa! Nakabulagta! Ito ang wika ng isang tanod nang mamataan niya sina Greg at Ramon na nakabulagta. Agad na linapitan ng grupo ang dalawa. Pareho walang malay. Bahagyang nabahala si Kapitan. Pero nabuhayan din siya nang kailang makita na humihinga pareho ang dalawa, buhay ang mga ito. At nang kanilang yugyugin ang katawan ng dalawa, nagkamalay sina Greg at Ramon. Ano ba kayo? Sabi ko na sa inyong wag na wag lalampas sa baliti. Bakit di kayo nakinig sa akin? Ito ang paninisi ni Kapitan sa dalawa. Naku Kap, pasensya na po kayo. Alam nyo po, nagandahan kami sa lugar, kaya natukso kaming lumampas sa baliti. Nalibang kaming masyado, hindi namin namalayan na gabi na pala. Pero Kap, merong bahay po at merong mga taong nakatira dito sa gitna ng kagubatan. Yan ang wika ni Greg kay Kapitan. Anong sinasabi niyong bahay? Walang bahay dito, walang nakatira dito sa lugar na ito kasi pinamumugaran ito ng mga engkanto at maligno. Yan ang wika ni Kapitan. Kap, maniwala po kayo.
Meron pong bahay dito sa loob ng kagubatan. Nakituloy kami kagabi ni Ramon doon kasi naligaw kami. Nagtawanan ang grupo sa sinasabi ni Greg kay Kapitan. At dahil nga ayaw maniwala ni na Kapitan sa kanilang mga sinasabi, napilitan na sina Ramon at Greg na ikwento ang kanilang karanasan. Ang karanasan na pagkakapasok nila sa isang bahay, ang kanilang pagtakas at ang kanilang pagkahulog sa bangin. Maswerte lang at hindi naman kataasan ang bangin na kanilang kinabagsakan. Ito'y isang munting bangin lang na kasing taas ng tao. Tumayo na sina Ramon at Greg. Wala naman gaanong pinsala sa kanilang dalawa. Pareho lang sila papilay-pilay dahil sa pagkakatapilok kagabi at ang pagkakahulog nila sa bangin. Bahagya silang bumalik sa lugar kung saan sila nanggaling kagabi para ituro kina Kapitan ang lugar kung saan nakatayo ang bahay na kanilang tinuluyan. Binalikan nila ang kanilang dinaanan kasi hindi naman ito kalayuan mula sa kung saan sila nahulog at nawalan ng malay. Kap, dito ang bahay. Ha? Teka, bakit walang bahay? Oo nga, bakit wala yung bahay? Ito ang nagtatakang wika ni na Ramon at Greg. Kasi sigurado sila na doon sa lugar na iyon ang bahay kung saan sila tumuloy kagabi. Nako, namalikmata kayo, walang bahay dito. Saan ba naman magtatayo ng bahay dito? Kagubatan, mga punong kahoy at nasa gitna ng kasukalan. Yan muli ang wika ni Kapitan. Pero nakita ng isang tanod ang dalawang flashlight na naiwan ni na Greg at Ramon kagabi sa kanilang pagtakas. Oh, Kap, dito! Dito namin naiwan. Ang flashlight na ito ay nasa loob ng bahay. Naiwan namin sa aming pagmamadaling makatakas kagabi. Yan ang wika ni Greg, sabay pangungumbinsi para patunayan kina Kapitan na mayroon talaga silang tinuluyang bahay kagabi. Isang magarang bahay, maliwanag at maganda ang ilaw sa lugar na iyon. Sa kabila ng pagtataka ni na Kapitan sa mga ikinikwento ni na Ramon at Greg, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Dali-dali silang umalis sa lugar para umuwi. Pagdating nila sa barangay, patuloy na pinagkwento ng mga opisyal ng barangay sina Greg at Ramon tungkol sa nangyayari sa kanila kagabi. Kasabay na rin dito ang kaunting sermon ni Kapitan sa kanila dahil hindi ito sumunod sa ibinilin ni Kapitan. Humingi naman ng paumanhin sina Greg at Ramon sa kanilang nagawa. Pero para patunayan nila ang kanilang kwento at ang kanilang naging karanasan, minabuti ni Greg na magpasama sa isang kagawad na mayroong motorsiklo papunta sa pinakamalapit na bayan o kaya lungsod para ipadevelop ang litratong kanilang kinuha kagabi. Lahat nag-aabang sa Barangay San Benito sa pagbabalik ni na Greg para tingnan ang mga larawan. Ang mga larawan na kanilang kinuha sa kagubatan at larawan na kinuha sa malaking bahay kagabi. Kap, tingnan na natin ang mga larawan. Yan ang wika ni Greg. Pakarating na pakarating nila mula sa lungsod kung saan nagpa-develop ng mga larawan. Nagulat ang lahat ng mga taga San Benito nang makita nila ang larawan. Dahil nasa bahay nga talaga sina Greg at Ramon. Isang magarang bahay ang kanilang tinuluyan kagabi. Ang higit na nakakagulat dahil sa litrato na na-develop, maraming tao ang nasa larawan. Samantalang kagabi, 4 katao lang ang kinukunan ng larawan. Nagpalitan sa pagguha ng larawan sina Greg at Ramon para pareho sila makasama sa litrato.
Pareho rin 4 katao lang ang kinukunan ng litrato. Pero sa lumabas na na-develop na litrato, maraming tao ang nasa likuran nila. Tumindig pa ang balahibo ng mga taga-barangay San Benito sa kanilang nakita. Diyos na mga bagin, yan ang kapatid ng lola ko. 50 taon nang lumipas mula nang mawala. Yan ang wika ng isang tanod, ang pinakamatandang tanod sa barangay. Maging si Kapitan, nanlaki rin ang kanyang mga mata kasi ang isa sa babaeng katabi pareho ni Greg at Ramon ay ang kapatid ng tatay niya. Bigla na lang itong naglaho at hanggang ngayon hindi nila alam kung ano ang kinahinatnan. Kaya sa pagkakakita niya ng larawang ito, biglang tumindig ang balahibo ng kanyang katawan. Mula kasi nang mawala ang kapatid ng kanyang tatay, hindi na nila nalaman at wala na silang narinig tungkol pa dito. Ngayon, sa litrato, kitang-kita niya at kilalang kilala niya, ito ang nawalang kapatid ng kanyang ama. Kinilabutan din sina Greg at Ramon kasi ang babaeng iyon ay ang babaeng nagtaboy sa kanila. Ito rin ang nagsabi sa kanilang huwag na huwag silang kakain sa pagkaing inihain sa kanila kagabi. Buong barangay nangilabot sa kanilang nakikita sa mga taong nasa larawan. Ang karamihan dito ay ang mga taong nawala at nawawala pa hanggang sa ngayon, mahabang panahon na ang lumipas. Dahil dito, natuldukan na ang paghahanap ng mga tao sa mga nawawalang tao sa kanilang barangay. Maging ang mga dayuhan na nangahas na pumasok, lumampas sa kambal na baliti, nawala rin. Hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag ang misteryong bumabalot sa lugar. Ang misteryo sa likod ng kambal na baliti, ang kambal na baliti ng San Benito.